Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita na nagbibigay buhay at nagbibigay pag-asa po sa ating mga Kristiyano. Katulad po ng ating mga napag-usapan nung mga nakaraang linggo, ang ating pong tema o topic sa ika-4 na quarter ng ating taon ay pag-uusapan po natin ang mga talinghaga ng ating Panginoong Hesus at tingnan po natin kung ano po yung mga mapupulot nating mga aral at mga katuwiran ng Diyos sa mga talinghaga na ating pong tatalakayin every Sunday, mga kapatid. At sa pagkakataon po na ito, ating pong pag-uusapan ang patungkol po sa isang talinghaga na itinuro ng ating Panginoong Hesus. At ang mensahe po natin sa oras po na ito ay may pamagat po na ang batong kanlungan. At babasahin po natin para po sa mensaheng ito ay basahin po natin ang sinasabi po sa aklat po ng Mateo 21 sa talataang 33 hanggang 44. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toreng bantayan. Ipinagkatiwala niya iyon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Nang malapit na ang panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. Ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba, at pinagbabato ang isa pa. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na mas marami pa sa nauna, at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Sa kahuli-huli ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Kaya't pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? Sinabi nila sa kanya, dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan, at ang ubasan ay ipagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyon kailanman nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan. Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. Verse 44, ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin nito ang sinumang mabagsakan niya. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Bago po tayo magpatuloy doon sa talinghaga ng ating Panginoong Hesus, gusto ko pong linawin sa inyo, mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng talinghaga? O sa English ay tinatawag po na parable. Huwag po tayong malito, mga kapatid, dahil po baka yung iba sa atin malilito. Ang pagkakaiba po ng parable sa fable
ay ang fable po mga kapatid ay isang maikling kwento na kung saan usually ginagamitan po yung mga karakter nito ng mga hayop. Katulad po, kung naalala nyo yung kwento nung si Kuneho at si Pagong na nagkarerahan po sila, no? Actually, kung hindi nyo po alam yan, panoorin nyo po yung isang version ng Cocomelon. Nandyan po yan, yung kwento po ng tortoise and yung hare o yung kuneho. Iyan po ay isang uri ng fable, yung fable na tinatawag po natin. Yung parable po mga kapatid, ito po ay isang short story din, pero po ang main characters nila ay usually mga tao po. At ito po ay nagtuturo ng patungkol sa moral at spiritual na mga katuruan. Kaya po nung panahon po ni Kristo, ang ginamit niya pong style sa pagtuturo ay ginamitan niya po ng tinatawag na talinghaga o parable sa English. Katulad na po dyan yung The Good Samaritan at napakarami pa pong mga talinghaga na mababasa natin sa Biblia. At ito nga pong tatalakayin natin ngayong oras po na ito ay isa po sa napakaraming talinghaga na makikita po natin sa gospel ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit po nagturo si Christ ng talinghaga? Bakit po nung nagtuturo si Christ nung panahon niya po, patalinghaga po ang kanyang style? Bakit hindi niya na lang po dinerecho? Naisip niyo po ba yun minsan? Natanong niyo na po minsan sa sarili niyo, bakit kaya hindi na lang direkta na sinasabi ni Christ yung mga punto niya para sa gayon ay mas lalong maunawaan ng mga tao? Alam niyo po mga kapatid, sinagot yan po ng Biblia at meron pong dalawang major reasons bakit po talinghaga yung style ni Christ sa paraan niya po ng pagtuturo ng kanyang kapanahunan. Number one, ang sabi ko po rito, upang mas maalala ng mga taong nakikinig sa kanya at tumatak sa kanilang isipan ang mga paglalarawan niya ng katotohanan patungkol sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ang sabi po rito sa Marcos 4:10 hanggang 12, nang siya'y mag-isa na, ang mga nasa palibot niya kasama ang 12 ay nagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa kanilang nasa labas, pakinggan niyo po yung word na nasa kanilang nasa labas, kasi ito po ay tumutukoy doon sa mga tao na ayaw maniwala kay Kristo. Kaya po ang sabi ni Kristo, ang paglalarawan niya, yung mga taong nasa labas. Ang sabi rito, ngunit sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa mga talinghaga. Bakit daw? Verse 12, upang kung sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa, baka sila ay magbalik loob at mapatawad. Isa po palang dahilan mga kapatid, bakit po dinadaan ni Christ sa talinghaga ang kanyang pagtuturo? Dahil po maraming tao nung panahon niya po, bagamat nakikita nila yung gawa ni Christ na nagpapatunay na siya yung Kristo, siya yung Mesayas, ay sa kabila po noon, hindi pa rin sila naniniwala. Kaya po, isang paraan ni Kristo sa pagtuturo para ma-determine sa mga listeners niya kung sino talaga yung willing makinig at maniwala sa kanya, at doon sa mga willing na hindi talaga gustong maniwala sa kanya, kasi willing din po yun yung hindi paniniwala. Pwede kang maging
pwede mo maging option. At yun po yung nakakalungkot. Kasi po sa panahon ngayon, marami pa rin taong ganun. Na sa kabila na naririnig na po nila yung patungkol kay Kristo, ay willing pa rin sila na hindi sila maniwala doon. Mas pinaniniwalaan nila yung alam nila. Yun po yung nakakalungkot. At kaya po, yun ang dahilan, isang dahilan bakit po si Kristo nangaral ng patalinghaga. Pangalawa, ang sabi ko po rito, upang makaunawa ang sumasampalataya at mapahamak ang mga taong sinasadya ang kanilang hindi pagsampalataya sa mga salita ni Kristo o sa mga spiritual na mga bagay na tinuturo niya. Ayan. So parang yung una rin pong rason, may connection din po ang pangalawang rason. Sa katunayan po talaga, marami kasi pong tinatawag na spiritual blind. Spiritual blind. At yung pagiging spiritual blind po nila, ayaw talaga po nilang makakita. Sinasadya po nilang maging spiritual blind sila. Mga bulag po sila sa katotohanan ng Panginoon. Kasi nga po, mas pinipili po nila yung gusto nila, yung alam po nila. Maliwanag naman sa Biblia yung mga itinuturo ni Kristo. Pero kung pagkatapos po nilang mapakinggan yon, ay mas pinipili pa rin nila na paniwalaan yung mga gusto po nila. Yung mga nagbibigay komportable sa kanilang pag-iisip. At yun po yung nakakalungkot kasi napakaraming tao hanggang sa panahon natin ngayon nang ganun pa rin po ang ugali. Napakarami pa rin mga relihiyon na sa kabila ng napakarami na pong Biblia sa buong mundo, iba-ibang version, iba-ibang mga languages na mga version. Subalit ang pinaniniwalaan pa rin po nila ay yung sarili nilang mga gawang Biblia. Andiyan na yung Quran. Yung iba gumagawa pa ng sarili nilang Biblia para lang mailaban nila yung gusto nilang paniniwala, hindi yung gusto ng Panginoon, hindi yung katotohanan ng Panginoon, kundi yung gusto nila, yung nakalakihan nila, yung naging tradisyon nila. At yun po yung nakakalungkot. Katulad po ng mga Pariseo at ng mga Saduseo nung panahon po ni Kristo, bagamat nakita nila yung mga kamangha-manghang himala na mga ginawa ni Christ, pero pikit mata sila na sinaway nila si Christ. Pikit mata sila na to the point na pinako nila si Kristo. At yun po yung nakakalungkot. Dahil hanggang sa panahon natin ngayon, meron pa rin mga amoy Pariseo, may mga amoy Saduseo pa rin sa gitna ng mga tao, sa gitna ng kahit nga ngayon po sa mga Kristiyano. Meron mga Kristiyano naturingan silang Kristiyano pero hindi naman bumabase sa Biblia, hindi naman bumabase sa salita ni Kristo, at kung ano-anong mga nililikhang turo, nililikhang mga katuruan na itinuturo sa kanilang mga church. Mag-ingat po tayo dito mga kapatid. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay tapat, ang salita ng Diyos ay sapat. Hindi na po natin kailangang dagdagan, hindi na po natin kailangang bawasan. Nung panahon po ng Panginoong Hesus, yung sinasabi ko nga po kanina na binanggit ni Christ na mga nasa labas. Sa katunayan, ang pinapatunayan niya po doon o ang pinapatungkulan niya po doon ay yung mga religious leaders nung panahon niya po. Dahil, sabi ko nga po kanina, sila dapat ang mas nauunang nakakaalam ng salita ng Diyos kasi kung pag-uusapan po pagiging Pariseo, hindi ka pwedeng maging Pariseo nung panahon nila kung hindi ka maalam sa salita ng Diyos. Yung tinatawag na Torah, yung Old Testament,
yung Book of Torah. Kung hindi ka maalam doon sa mga Book of Prophets, yung mga kilalang mga libro sa Old Testament, ay hindi ka pwedeng maging Pariseo. Hindi ka pwedeng maging teacher ng batas ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging Saduseo. Kaya, ang pinatutungkulan ng Panginoon doon sa kanyang sinasabi na sa mga tagalabas ay patalinghaga yung pagtuturo niya. Kasi nga po, bagamat kilala na nila ang Diyos, alam nila kung ano yung mga ginawa ni Christ, pero hindi pa rin nila pinaniwalaan, kundi nilabanan nila si Kristo. Yun po yung nangyari sa kanila. At yung iba pa nga, sinasabihan pa nila si Christ na sinasapian ng demonyo o ni Beelzebub. Basahin nga po natin dito sa Mateo 12, talatang 24. Sabi dito, ngunit nang marinig ito ng mga Pariseo, ay sinabi nila, ang taong ito'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan lamang ni Beelzebul, na pinuno ng mga demonyo. Tingnan niyo po yan. Ang problema po sa mga Pariseo at mga Saduseo nung panahon po ni Kristo, na imbis na maliban na sa hindi po sila naniniwala kay Christ, ay sinisiraan pa nila si Christ. Yung time po na ito, na binasa natin, ito yung time na nagpalayas ng demonyo si Christ doon sa isang tao. Alam niyo po ang sabi ng mga Pariseo kay Christ? Kaya yan nagpapalayas ng demonyo kasi tinutulungan yan nung prinsipe ng demonyo na si Beelzebul. Kung hindi ka rin naman talaga hindi mo maintindihan yung mga taong ito it's not making sense, mga kapatid. At hanggang sa panahon natin ngayon, may mga ganon. May mga taong nanglilibak sa mga nagsishare ng gospel. May mga taong nang aasar lang, nililibak nila yung mga tagapagturo, yung mga mangangaral. At yun po yung nangyayaring realidad sa panahon natin ngayon. Ngayon, dumako po tayo doon sa talinghaga para hindi na po tayo magtagal. Ito po yung talinghaga ng ubasan at ng mga masasamang katiwala. Doon po sa binasa natin kanina, kung ang pag-uusapan po natin ay yung context o yung mismong konteksto o yung laman ng talinghaga na sinabi ni Kristo doon po sa mga talatang nabanggit natin, meron pong 5 karakter, o may 5, sabi niya, mahalagang punto na dapat po nating makita doon. Una, yung ubasan, yung may-ari ng ubasan, tumutukoy po ito doon sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng naririto. At yung ubasan po na tinutukoy doon ay walang iba kundi yung bansang Israel noong panahon po ni Kristo. Hindi po yung bansang Israel ngayon, kundi yung bansang Israel during nung panahon po ni Christ, nung siya po ay nasa lupa. Yun po yung pinatutungkulan ni Christ doon na ubasan. Ngayon, yung sumunod ay yung mga magsasaka, o yung sa English po, ang ginamit yung tenants, yung mga hinire nung may-ari ng ubasan para mamuno o mamahala doon sa ubasan. Ang pinatutungkulan po dito ni Christ ay yung mga religious leader ng bansang Israel nung panahon po na yon. Yung mga Pariseo, yung mga Saduseo, yung pinunong saserdote na si Cayapas. Naalala nyo yung mga pinag-usapan natin ng mga nakaraang araw. At yung mga servant na pinadala nung may-ari ng ubasan na sinabi po roon na pinatay ng mga magsasaka, yun po yung mga propeta at yung mga mensahero ng Diyos na pinadala niya sa Israel. Subalit ang ginawa ng Israel, pinagpapapatay nila. Kasama na dyan si John the Baptist, na pinugutan ng ulo. At ang pinakahuli
ay yung anak na pinadala ng may-ari ng ubasan, at ito ay walang iba kundi si Jesus Christ, the only begotten Son, na kung saan, alam naman po natin yung kwento, siya rin po ay pinatay ng mga Hudyo sa krus. Mga kapatid, alam ko pong maraming puntos, maraming mahalagang lessons ang pwede po nating makita at mapiga dito sa talinghagang ito. Pero sa oras po na ito, mga kapatid, bibigyan ko lang po kayo ng dalawang mahalagang aral na makikita po natin dito sa talinghaga na sinabi ni Kristo. Number 1, ang unang punto na makikita po natin dito ay yung rejection of Israel to Christ's gospel. Yung pag-reject ng Israelita o ng mga Hudyo sa gospel ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung main purpose na ipinapakita ni Christ sa mga taong nakikinig sa Kanya noong panahon na yon, kung bakit niya ibinigay yung talinghagang yun. Pinapakita sa kanila ni Christ through parable na yung Israel, nire-reject nila siya, nire-reject nila yung katuruan ni Kristo. Hindi sila maniwala na siya yung Mesayas na darating. Ano pa? Ano pa yung nakita natin dito? Ang sabi ko rito, this story or this parable was Jesus indirectly telling them about His upcoming death. Dito rin sa talinghagang ito, mga kapatid, pinapakita ni Christ na pag darating yung time na malapit na, napapatayin siya, na siya yung anak ng Diyos, na siya yung Kristo. Ipinapakita ni Christ doon na kung paano doon sa talinghaga, pinatay yung anak ng may-ari ng ubasan, gayon din ang mangyayari sa kanya pagdating nung panahon. At nangyari nga po yun. Yun po yung mga pinakita, kung pag-uusapan natin yung konteksto, yun po yung mga makikita nating puntos. Pero alam nyo po ba, may mga iba pang mga puntos na nakita tayo at makikita tayo doon. Ito po yung isa sa mga punto. Kung pag-uusapan po natin yung verse 35 hanggang verse 39, may mapapansin po tayo doon na mga nangyari. Ano po sabi doon? Sa verse 34, sabi rito, nang malapit na ang panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. 35, ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog. Ayan, binugbog. Ang isa, pinatay ang iba at pinagbabato ang isa pa. Tapos sa 36, nagsugo ulit yung may-ari. Ganon din yung ginawa ng mga tenants. Ano? At kahuli-hulihan, sa verse 37, yung kanyang anak na lalaki ang sinugo niya. At sa 38, ay nagplano silang patayin. Ano? Sa verse 38. Ano po yung nakikita natin punto rito, mga kapatid? Ito po yung tinatawag na the growing sins o yung lumalaking kasalanan. Kung mapapansin natin dun sa talata, ang kasalanan po ng mga magsasaka o ng mga tenants ay greed. Ano? O yung kasakiman, kagahaman. Yung po yung nagtulak sa kanila kung bakit nila binugbog, pinatay, hanggang pati yung anak pinatay, pinag-isipan nilang patayin. Greed, mga kapatid. Kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, parang hindi malaking kasalanan.
parang non-dangerous sin. Pero alam nyo po mga kapatid, ang kasalanan, kapag hindi po natin pinatay, pag hindi po natin pinigilan, lumalaki po ito. At lumalaki. Sin begets sin. Ang kasalanan po nagbubunga ng panibagong kasalanan. At katulad po ng nakita natin doon sa mga magsasaka, nauna sa kanilang puso yung kasakiman, sumunod, lumala yung kasalanan nila, naging pagpatay. Ganun din po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Yung mga gobyerno natin, ang mga masasakim, hindi sila natatapos po doon sa kasakiman nila. Willing silang pumatay para lang matakpan po yung kasakiman nila. Ganun din po sa ibang mga tao sa panahon natin ngayon. Diba? Kaya ang dami pong namamatay dahil nag-aaway-away sa lupa, nag-aaway-away sa mga mana, magkakapatid, magpipinsan, di ba po? Dahil sa kasakiman, dahil sa hindi pagiging kontento. Ganun po yung nangyari doon sa parable na yun. At wag po tayong magpikit mata kasi nangyayari po ito sa panahon natin ngayon. Magkakaibigan, di ba? Nagsasakiman, naggagahaman sa isa't isa. Kaya po, no wonder, sa Ten Commandments, isa po ito sa utos eh. Do not covet. Huwag mong sasakimin, aangkinin yung bagay ng kapitbahay mo. Kaya, habang maliit po yung kasalanan natin, kung meron tayong nakikitang kasalanan natin sa buhay natin ngayon, habang maliit, patayin, ihingi agad ng tawad sa Diyos, ihingi agad ng solusyon sa Diyos through prayers. Confess to God and humble down before Him. Naalala nyo po, yung sinasabi sa unang Juan 1, talatang 9, confess your sin to God. At tayo po ay papatawarin niya. Kasi po kung hindi, tandaan po natin yung sinasabi sa Matthew chapter 12, verse 45, yung masamang espiritu na pag lumabas, tapos babalik sa'yo, meron na pong 7 mas masasama pang espiritu na isasama niya. At ayaw po nating mangyari sa atin yun bilang mga Kristiyano. Kaya po tayo na nakakakinig ng salita ng Diyos, wag lang nawa po tayong makinig, kundi ito po yung sabi nga, drive natin para mabago po tayo, para tayo ay makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. That's why we need gospel of Jesus Christ. His words of truth. Sabi nga sa John 17:17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Ang salita ng Diyos, ang siya pong magpapabanal sa atin. Ito po ang may kapangyarihang magbago sa atin. The word must enter our spirit, influence our spirit, and change our spirit. Why? Because no matter how gifted the speaker or how simple the message may seem, if you don't allow God's word to penetrate your spirit, it will bring no lasting impact into your life. At alam nyo po, kapag hindi tayo naapektuhan yung espiritu natin ng salita ng Diyos, pwede po yung nakawin ni Satanas sa atin. Yung mga nababasa natin, mga verses sa Bible, kapag hindi nag-penetrate po yan sa ating espiritu, pwede po yung nakawin ng Diyos, ni Satanas. Pwede po yung nakawin ni Satanas at hindi po tayo mababago. Tandaan po natin, the Bible is not only for information, but to transform. It is a tool of God for transformation. Kaya, gamitin po natin ang salita ng Diyos para tayo po ay mabago. Hindi lang para tayo ay matuto. Ang tanong, are we really accepting Christ's word?
Tinatanggap ba talaga natin yung salita ni Kristo? O katulad tayo ng mga religious leaders na kahit naririnig na natin ang pangalan ni Kristo, na napapakinggan natin yung mga message niya, ay deep inside sa puso natin, nire-reject pa rin natin dahil mas sinusunod natin yung sarili natin na mga paniniwala at mga idea. Sana po wag natin makita yung sarili natin na ganun. Alam nyo po, ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, isa pa na nakakalungkot, kung titingnan po natin yung bansang Israel sa panahon natin ngayon, ang sabi nga po ng isang survey, about 2% ng population ng Israel sa ngayon, na kung saan, sabi nga po, nasa 180,000 people ang 2% population ng Israel, ang mga Kristiyano lamang sa Israel. Yung 98% ay kung ano-ano po ang relihiyon nila. May Islam, Judaism. In other words, hindi sila naniniwala kay Kristo. O kung naniniwala man sila, hindi nila pinaniniwala ang si Kristo ay yung Kristo o yung Misayas. Alam lang nila na si Christ o si Jesus ay historical figure, pero hindi po nila pinaniniwalaan na siya ay Diyos. At yun po yung nakakalungkot sa present time ng Israel, dahil po napakaraming Israelita ang hindi pa rin naniniwala hanggang sa panahon natin ngayon. 2,000 years after, marami pa rin hindi naniniwala. Sa katunayan, 3 years ago, 2000, kung nabalitaan nyo po nung 2023, meron pong dalawang leader ng Judaism na sabi nga nag-suggest kay Prime Minister Netanyahu na ang sabi nila magtatag daw po sila ng batas na kung saan yung batas po na yon ay nagpipigil sa mga taga-Israel na banggitin man lamang yung pangalan ni Jesus Christ. Tingnan niyo po yan. Salamat sa Lord kasi hindi naipasa tong batas na ito. Yan po yung nakakalungkot. Ganon katindi ang persecution ng Word of God sa mismong bansang Israel. Kaya isa po sa panalangin natin, isama po natin sa prayer ang bansang Israel upang sa gayon mas maraming makakilala, mas maraming makaunawa sa salita ng Diyos. Alam niyo po, kaya isa yon sa dahilan kung babasahin natin kanina yung 43 at 44 ng talatang makikita sa Matthew 21. Ang sabi ni Christ doon, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. Kasi po nga ni-reject ng Israel yung magandang balita na sinasabi ni Christ, yung gospel niya. Ni-reject ng Israelita po yun. Kaya sabi ni Christ, ibibigay sa ibang bansa. Kayo na, imbes na kayo yung dapat na unang tumanggap nito, hindi nyo tinanggap, kaya ibibigay sa ibang bansa. At tayo po yun, mga hintil, mga kapatid. Kasama tayo doon. Tayo mga Gentiles, mga Gentile nations. Salamat sa Lord. Dahil sa pag-reject ng Israel, tayo po ay nakakilala ng Panginoon at ng kanyang kaligtasan. Kaya sabi po rito sa Matthew chapter 8, verse 11 hanggang 12, sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadilimang nasa labas. Doon nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Sinasabi lang dito ni Christ na mas marami yung manggagaling sa outside ng Israel na uupo kasama ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ibig sabihin, in other words, pupuntang langit. Kaysa yung mga
tao na manggagaling dito sa mismo Israel, sa bansang Israel, na nagre-reject ng Word of God, nagre-reject kay Kristo, sila yung mapupunta ng impyerno. Nakita po natin yung mercy at saka justice ng Panginoon. Pero ito po ba ibig sabihin, porque mas marami pong nagre-reject ngayon kay Christ sa present Israel, sa present na bansang Israel ngayon, makikisama na tayo doon sa mga taong curse. Sasama na po ba tayo doon sa mga tao na nanglilibak sa bansang Israel sa panahon natin ngayon? Of course not. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Huwag nawang mangyari na tayo nililibak natin ang bansang Israel. Dahil kung hindi dahil sa kanilang rejection kay Christ, hindi po tayo aabutan ng salita ng Diyos. Hindi tayo aabutan ng mercy ng ating Panginoon. Ang sabi nga po rito sa Roma, Kapitulo 11, talataang 17 hanggang 21, subalit kung ang ilang mga sanga ay nabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo, huwag kang magmalaki sa mga sanga. Ngunit kung magmalaki ka, alalahanin mong hindi ikaw ang nagdadala sa ugat, kundi ang ugat ang nagdadala sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nabali upang ako ay maisanib. Tama. Sa kawalan nila ng pananampalataya ay nabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magmalaki, kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi pinanghinayangan ng Diyos ang mga likas na sanga, ikaw man ay hindi panghihinayangan. Ikinumpara ni Apostol Pablo yung Israel doon sa original na punong olibo at tayo mga hintil doon sa ligaw na sanga na olibo. At tayo, dahil sa rejection ng Israel, tayo po ay sabi nga kinumbine o idinikit doon sa punong olibo. Pero hindi ibig sabihin po noon ay magyayabang na tayo at alipustay na lang natin ang Israel. Imamak na lang natin yung Israel. Hindi po ganon. Ayaw po ng Panginoon yan. Ipanalangin natin ang Israel na nawa mas marami pa ang makakilala sa kanila sa Panginoon. At yung mga nagre-reject sa kanila ay manumbalik sa Panginoon at kilalanin si Kristo na siya po yung ating tagapagligtas. Sa Galatia 3:26 hanggang 28, sabi ni Paul dito, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat ng nasa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis na si Kristo. Walang Hudyo o Grego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kung noong panahon, mga kapatid, ang bansang Israel ang hinirang ng Diyos sa gitna ng mga bansa. Sa panahon ni Kristo, mga kapatid, ang hinirang na po ng Diyos ay yung mga sasampalataya kay Kristo. Wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng alipit, wala ng malaya. Kaya, yun po ang isang kagandahan sa panahong Kristyanismo. Dahil pantay-pantay na po tayo sa harapan ng Diyos. Pangalawang punto, mga kapatid, na makikita natin dito sa talinghagang ito, ay ito, cornerstone or stumbling stone. Alam niyo po si Kristo, dalawa po ang sinasabi ditong pwedeng maging depende sa magiging reaksyon ng tao sa kanya. Pwede po siya maging cornerstone ng buhay ng tao o pwede po siya maging stumbling stone ng mga tao. Sa ating
ating mga Kristiyano, sa ating mga taong sumusunod kay Kristo at naniniwala sa Kanya, Jesus Christ is our cornerstone. But for those who does not believe, o who do not believe in Him, siya po ay nagiging stumbling stone sa kanila. Alam niyo po yung talatang ito, kinuot po ito sa aklat po ng awit, 118 verses 22 hanggang 23. At kung hindi nyo po naitatanong, inulit po ito ng mga apostol nung sila po ay nangangaral sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 4, talatang 11, itinuro po ito nila nung nagsesermon po sila. Kaya, makikita po natin dito na ang kahalagahan po ng pagiging cornerstone ni Jesus Christ sa buhay natin ay hindi basta-basta. Kasi po ang cornerstone, sabi ko nga po rito, without a cornerstone, a building, ang bahay, o anumang building yan, a building cannot be trusted because it may collapse. Ang isang bahay, kapag walang batong panulukan o yung batong sinasandalan, pwede pong magiba yung bahay na yon o kung anumang building yung ginawa na yon. Kung wala pong matibay na pundasyon ang isang bahay, may posibilidad at malaki yung posibilidad na ito po ay bumagsak at maguho. Ang tanong, who is our cornerstone in our lives, in our church, in our marriage, in our family? Sino po yung batong panulukan sa inyong buhay, sa ating mga relasyon? Baka naman po, naalala lang natin si Kristo pag lumilindol. Baka naman naalala lang natin si Kristo pag nawawalan tayo ng pera, o nalulungkot tayo, o na hindi na natin masolusyonan yung problema natin. Baka naaalala lang natin si Kristo pag nagkasakit na tayo, o nalugmok tayo sa mga problemang hindi na natin alam, nagkadile-dilema na tayo. Mga kapatid, tandaan po natin, si Kristo po ang may kakayanan tumulong sa atin, magprotekta sa atin, gumabay sa atin. Dahil po, without Him, we cannot do anything. Ang iba, mga relihiyon sa panahon natin ngayon, sinasabi nila na si Pedro daw, yung cornerstone ng church, ay isa na naman pong malaking kasinungalingan at isang malaking panglilito sa ating mga Kristiyano. Dahil si Peter po, kailanman sa mga aklat niya, hindi niya po tinukoy o hindi niya inako na siya yung cornerstone sa iglesia ng Panginoon. Katulad ng mga itinuturo ng mga Roman Catholic, na si Peter daw po, kaya daw po siya yung unang papa o first pope, dahil daw po siya yung cornerstone ng iglesia. Kung papansin natin, kung babalikan po natin yung sa Mateo 16, talatang 18 hanggang 19, sabi rito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ang sabi ng mga Katoliko, tingnan mo, si Pedro yung ginawang cornerstone ng church. In other words, mga kapatid, sa pagkasabi po ni Christ dito, ang tinutukoy niya pong foundation o cornerstone ay siya po mismo. Hindi si Pedro. Sa katunayan na hindi si Pedro yung cornerstone, siya mismo, sinabi niya po na ang cornerstone si Christ. Basahin po natin dito sa unang Pedro, sa 2, verse 4, sabi rito, lumapit kayo sa Kanya. Sino yung Kanya? Si Kristo. Na isang batong buhay, bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos.
Ganyan din po si Pablo, si Apostol Pablo. Sa Efeso chapter 2 verses 20 hanggang 22, ang sabi rito, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya yung pati mga apostol, mga kapatid, hindi po sila yung foundation ng church, kundi sila rin po ay salik din doon. Nakadepende din sila doon sa batong panulukan kay Kristo. Hindi sila yung didependahan natin, kundi si Kristo ang sasaligan natin. Siya po yung saligan na bato na dapat po nating dependihan sa ating buhay. At sa mga tao na dumedepende sa Panginoong Hesukristo, tayo po yung parang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kung tayo po ay hindi lamang nakikinig kay Kristo, bagkus isinasagawa natin yung kanyang mga turo, ang kanyang mga aral sa ating buhay, nakakatulad po tayo doon sa tao na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Yung makikita natin doon po makikita natin sa Mateo 7, talataang 24 hanggang 25. Ang bawat nakikinig sa mga salita, sabi ni Christ, at ginaganap ang mga ito, ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at inampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Kapag si Kristo po ang naging cornerstone ng buhay natin, kahit ano pang problema po ang dumating sa buhay natin, kahit ano pang kalungkutan, siya po ang ating mapagdedependehan. At hindi tayo basta-basta malulugmok. Hindi tayo basta-basta masisira. Hindi tayo basta-basta madidiscourage. Kahit wala pa po tayong, kahit ninakaw pa po yung ating flood control budget ng mga gobyerno natin dyan sa Pinas. Kahit bahabain yung bahay natin, kung may Kristo tayo sa buhay, hindi tayo malulungkot agad-agad. Dahil si Kristo po ang nangako sa atin na tayo po ay hindi niya papabayaan. Kahit magkaroon tayo ng mga sakuna sa buhay, magutom man tayo, madisgrasya man tayo, magkasakit man tayo, hindi tayo basta-basta madidiskurahe. Dahil po si Kristo, alam natin, siya po yung cornerstone ng ating buhay at siya po ang bahala sa atin. Christ is a stumbling stone for those who do not want to believe in Him. Tandaan po natin, magkaiba yung walang alam kay Kristo at doon sa mga may alam pero ayaw pa rin sumunod kahit alam na nila. Yun yung mga taong kahit narinig na nila si Christ, yung mga miracles niya, yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga inutos, mas pinipili pa rin nila yung gusto nila. At yung ibang tao, pag nakakarinig ng pangalan ni Kristo, para silang na-allergy sila, ayaw nilang mapakinggan. Yung iba nanlilibak pa sa mga nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. Yun po yung nakakalungkot sa buhay natin ngayon. At nawa, wag tayo maging isa doon sa mga taong iyon. Mga kapatid, sa pagtatapos natin ng ating mensahe, tandaan po natin ito. Jesus Christ is our cornerstone. Without Him, we cannot do nothing because He is the one who has power to transform
our lives. He is our protector, our guide, and our salvation. Pagod na po ba tayo sa buhay dahil sa mga kasalanan na ginagawa natin, sa masasamang ugali na hanggang ngayon di natin maalis-alis, sa mga pag-aalala, sa mga minsan nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay, at kung ano-ano pang mga bagay na nagdudulot ng pagkalugmok natin sa buhay na ito? Lumapit po tayo kay Kristo. At siya po ang magpapagaling sa atin, siya po ang tutulong sa atin, hindi po siya nanunumbat. Maniwala po tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, and then, ituturo niya po sa atin kung ano po yung mga dapat nating gawin at dapat po nating isipin. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga napakinggan po nating mga mensahe, at nawa po samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo sa panibagong talinghaga ng Panginoon na pag-uusapan po natin at makita po natin yung aral sa likod po ng mga talinghaga ngayon. God bless po. Ingatan po tayo ng Panginoon. To God be the glory.